in the province of Nueva Ecija, which is out there, who's willing to assassinate the provincial governor of the province of Nueva Ecija. I have taken a position against armed personnel. Let me just make a statement that ang pinakamaraming kapulisan ay nasa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang pinakamaraming mga sanduluhan ay nasa probinsya ng Nueva Ecija. And yet, the irony of all ironies, ang Nueva Ecija po ay isa sa pinakamaraming loose firearms sa lalawigan. Kaya nga po, sinasabi natin may mga batas, may mga proseso na dapat natin sundan. In 30 seconds, let me say, na kaya nga po, kinakailangan, ang mga armas po ay kailangan illegal, bigyan po ng pagkakataon, ito ay sumunod sa proseso ng batas. We are government of laws and not of men. Let me say further na ang kamay ko ay walang bahid ng dugo. At pinapangako ko, sa 5 segundo, pinapangako po na walang bahid ng dugo ang aking kamay hanggang sa kamatayan. Romel, ulitin ko ang katanungan, ano ang pananaw ninyo sa mga private armies ng mga politiko? Your time starts now. Maraming salamat po. Unang-una, ako po ay magandang umaga po. Unang-una, ako po ay tutol sa usaping private army sapagkat ang inyo pong lingkod sa kasalukuyan ay ang chairman ng Peace and Order. At sa aming pagsasaliksik, sa aming pagkukuha ng mga ulat, kasalukuyan ng ating lalawigan ay masasabi natin peaceful. Masasabi natin peaceful. Yun ay ayon sa report ng ating provincial director. At sa aking pananaw, marami po sa ating mga politiko ngayon ay naniniwala pa rin sa ganito klaseng pamamaraan. Kailangan po, dito sa ating lalawigan, ang kapulisan ay tumutok lamang sa ating mga mamamayan. Hindi po sila dapat gawing bantay ng ating mga politiko. Ang ating kapulisan, katulad po ngayon, ang ratio sa ating lalawigan, ang kapulisan ay 1:1,500. So kinakailangan po ang ating mga kapulisan ay nandyan sila sa ating langsangan upang ang protektahan ay ating mga mamamayan, hindi po ang ilang mga politiko. Dapat po ang mga politiko dito sa ating lalawigan ay sila ang unang nagpapakita ng kapayapaan upang sa ganon ang ating mga mamamayan ay maniwala na ang ating lalawigan ay walang umaandar na ganitong klaseng mga grupo katulad ng mga private army. So ako po, inuulit ko, ako po itutol sa ganitong klaseng mga grupo. Makakaasa po kayo na hanggat ako po ay nandito at ako'y nanunungkulan bilang inyong leader, patuloy ko pong mag-o-object. Patuloy po akong hindi aayon sa ganitong klaseng mga grupo. Maraming salamat po. GP, ano ang inyong pananaw o posisyon kaugnay sa mga private armies ng mga politiko? Unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat. Palagay ko po, lahat po kami na nandito, unang-una, lahat po rito ay tututol. Kung tayo po ay gusto natin ang kapayapaan sa ating lalawigan, totoo po yun. Wala pong sasang-ayon doon po sa private army. Ang inyo pong lingkod, si GP Pajernos, maaari po, ngayon pa lang nag-aalok ng paglilingkod, masasabi ko, ako po ay nanggaling sa isang pribadong pangkabuhayan. Ngayon pa lang po ako nag-aalok ng paglilingkod at masasabi ko po, nung ako po ay nasa pribadong buhay, hindi ko po style po yan. At ipinangangako ko po bilang isa pong pangkaraniwang mamamayan, nangarap at ngayon nakamit ko ang aking kinalalagyan ngayon. Buhat noon, ngayon, magpakailanman at sa darating na panahon, ipinangangako ko po, hindi po papayagan ni GP Pajernos na magkaroon ng private army dito po sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Sapagkat ako naman po, naniniwala po ako, kaya nga po tayo may kapulisan, kaya nga po tayo mayroon pong sandatahang lakas, kaya nga po tayo may NBI, marami po tayong mga sangay ng gobyerno na kailangan po nating, bigay po natin yung pagtitiwala natin sa kanila. At kung sila naman, kung ang inyong pong lingkod ay papalarin, hindi ko po, kung tayo na po ay nasa Kapitolyo, tayo po ay tutulong lamang upang panatilihin po natin yung kapayapaan ng hindi ilang tao lamang, kung hindi ang lahat ng mamamayan, lalong-lalo na po dito sa ating lalawigan, sapagkat ang lalawigan po ng Nueva Ecija, dito po ako nag-elementary, dito po ako nag-high school, lumuwas ng Maynila, nilaban po natin yung ating buhay. Nakita ko po na
kailangan na po natin baguhin yung paniniwala nila na ang Nueva Ecija ay magulo. Tahimik po dito sa Nueva Ecija. Kaya po natin to. Kabataan ang agasan ng bayan. Salamat po. Clarificatory question po para sa ating candidates for governor. Una po, kung walang mga private armies dito sa ating probinsya, bakit po nasa hotspot ang Nueva Ecija? The question addressed to me is that how come the province of Nueva Ecija is still included in that spot? Dalawang aspeto po. Sa mahabang panahon, I've been saying and advocating that the province of Nueva Ecija, the political history of the province of Nueva Ecija is written in violence. For many decades now, even before I began my political career, the province of Nueva Ecija has always been regarded as one of the provinces which is included in the sinasabi nating hotspot. Alam po ninyo, the only way we can rewrite the political history if we can show that in this forthcoming election, we can make sure that there will be an honest, peaceful, and credible election. Nasa kamay po ninyo. Hindi kaya ng gobernador. Hindi kaya po kahit magsama-sama kami. Importante po na kayo po na may karapatan ay bantayan. Kayo po ang simula. Kami po ay makikinig lang. Nakakalungkot po na ang ating lalawigan sa mga nagdadaang halalan ay palagi pong itinuturing na nasa watchlist ng COMELEC at ng PNP. Pero kung pagbabasihan po natin ang report ng COMELEC at ng PNP, after every elections for the past 2, 3, 4, 5 elections, kung ikukumpara po sa ibang lugar dito po sa ating bansa, makikita po na generally peaceful ang ating lalawigan. Nakakalungkot nga lang po na nagkaroon ng portrayal na hotspot ang ating lalawigan dito po sa mga nakakaraang halalan. Na kung saan yung tungkol po sa COMELEC control, kami po ay nalulungkot dahil ang Nueva Ecija ay mukhang naamba na naman na sa ilalim sa COMELEC control. Na kung tutuusin, ang inyong lingkod ay wala naman pong tutol na maisa ilalim ang Nueva Ecija under COMELEC control, basta masiguro lang natin na talagang magiging matahimik ang ating lalawigan. Pero ang nalulungkot lang ako, yung pong mga tao na siyang dapat mangunguna para sabihin ang ating lalawigan ay tahimik, sila pa po ang nagre-request sa COMELEC na ilagay po ang Nueva Ecija under COMELEC control na taliwas po doon sa dapat na mandate nung pong ating mga nanunungkulan na siyang magpanatili ng katahimikan dito po sa ating lalawigan. At sa parte po ng lingkod, sa parte po ng inyong lingkod, kasama na rin po ang aking mga kasama sa bagong lakas ng Nueva Ecija, kami po ay may commitment na gawin malinis, maayos, mapayapa ang halalan na darating. Salamat po. Marami pong salamat, Vice Gov. Para po sa ating pangatlong katanungan, ang una pong sasagot ay si Vice Governor Edward. Ano na po ang ginagawa ng provincial government para sugpuin ang huweteng sa ating probinsya? Your 2 minutes starts now. Una po sa lahat, ang weteng po ay tinututulan po ng inyong lingkod at kasama po ang aming grupo. Sa katunayan po, sa akin pong pagkakaupo bilang Vice Governor, ako po ay lumabas na o national television, kung hindi ko lang alam kung inyo pong napanood sa Umagang Kay Ganda kasama si Anthony Taberna, na tayo po ay nanawagan sa kapulisan, hindi lang po yung ating provincial police, kundi yung ating national police, na bigyan po ng solusyon at sugpuin po ang illegal na sugal na weteng dito po sa ating lalawigan. At asahan nyo po na sa mga darating na panahon, ito po ay hindi natin papayagan at maski anong illegal na sugal dito po sa ating lalawigan. Salamat po. Pinanganak ko ako na may wedding ng Nueva Ecija. Tawatanda ako at may wedding ng Nueva Ecija. Ako'y nagpong gobernador, may wedding ng Nueva Ecija. Let me answer the question of wedding on 3 aspects. Legally,